Ito bilang patalastas. Yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Nako! Sino kaya pinariringgan mo Nandyan naman ata ngayon. Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukha sing! Punay! Bumili na po ng suka. Naging senador. Siya pala yung pinaringgan mo, bumili ng suka. Ay, nako, Diyos ko po. Recho Cubeta. Tapos sabi, kung si Tatay Digong, my God, I hate drugs. Ito naman, my God, I hate drug test. Yung speech ni Marcos Jr. na pasaring, nasabi nila na mabait daw, na hindi sumasagot sa mga pasaring, patama for 30 years. Ngayong presidente siya, grabe. Brutal yung ginawa niya. Hindi lang yun I mean, presidente ka na, never na naging ganoon si PRRD as Kung si PRRD, yung mga binanata niya talaga, yung talagang like for example, kinondenan niya sila Obama, yan, mga ICC. Talagang talaga, yung kalaban. Ito yung mga taong pinagkautangan ng loob. So sige, isa-isayin natin itong sinasabi ni Marcos Jr. Anong sabi niya? Sabi mo? Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Oh, record daw nila Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Oh, wala daw sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Tingnan nga natin. Di ba, andyan si Lacson? Di ba, supportado ni Lacson yung tukhang? Anong sabi ni Lacson? Sabi niya, sinuspende pa nga niya yung hearing January 30, 2017. Ano sabi niya? After all, the President has taken a positive action on the matter. Oh, kala ko ba walang bahid? Kinukundina mo yung tukhang pero andyan nakaupo sa tabi mo si Lacson. Ito, mas maganda pa video. Tingnan natin. Lacson welcomes the President's order as a positive solution to police scalawags abusing the administration's drug war. Oh, hintayin na muna natin yung sa PNP. After all, pinupursa naman natin in aid of legislation. At the same time, gusto rin nating malaman by way of oversight kasi kasama sa function. Kita nyo? Kundina ka ng kundina ng tukhang nasa tabi mo yung si Lacson na suportado naman. Ano pa sinabi mo? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Sako-sakong pera? Anong tawag dyan? Ayan lawmakers linked to pork barrel scam. Sino-sino yan? Ayan katabi mo. 1.02 billion. Kaya nga nakulong yan lumaya o hindi. Pero the mere fact na nakulong. Yan pa, ito pa isa Jingo Estrada, 585 million. Pasalamat ka, hindi ka nakulong kasi ikaw, meron kang 100 billion din. Kunwaring mga proyekto, charitable institution projects, pero saan napunta yun, man? Ayan galing mong magparinig ka. Tapos anong sinabi mo? Pinabayaan mamatay yung mga bata. Bakit mo to pinakawalan? Garin. Garin. Dropping the Imbaksya cases so win over science. Maraming pinatay yan na bata. Tingnan nyo yung mga parents na umiiyak niyan. Tingnan nyo to. Pinatay mo yung anak namin! Pinatay mo yung anak namin, mga anak namin. Ay, hindi ko tinatawanan yung mga namatay Pero, ayan, si Garin. Garin yan. Dingbak siya. Okay ka lang, sorry. Okay ako dyan. Tatawa-tawa pa sila. Sorry ha. Nakasmile ka pa. Ano naman yun tayo? Di ba? Tapos, sa panahon mo, pinalaya nyo. Mga walang hiya kayo. Ano pa yung sabi mo? Huwag ka, may guts kapag magsabi-sabi ng ganyan. Samantalang, tingnan mo, 100 million PDAF scam involved ka. Galing mo magsalita. Ano pa sabi mo? Wala sa kanila
ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa. Pumapalakpak sa China? Katabi mo yan Andyan si Tolentino, nung sabi ni Tolentino nung panahon ng PRRD, dinefend niya si PRRD sa China. Speech for the 18th Congress, the first thing you do is defend President Duterte's verbal agreement. What was... Di ba pumapalakpak sa China din yan si Tolentino noon? Nagre-research ka ba? Inaalam mo ba muna yung mga pinagsasabi? Sino sumulat nung speech mo na yan? Ha? Gago inyo, mga tanga! Tanga talaga. Sasabihin wala daw sa kanila pumapalakpak sa China pero yan si Tolentino ano sabi the former prime ministers of Denmark and Finland. Okay. So your point is the president can get into verbal agreements with another country. Yes, I laid down several precedents. For instance, an instance wherein panoorin nyo yung buong kwento niyan pero hindi na tayo magpahaba dyan dahil budol din yan pare-parehas kayo di ba? So wag mong sabihin na wala sa kanilang pumapalakpak sa China kasi ayan pumalakpak sa China din yan si Tolentino ano pa sabi mo? Kapag tayo ay binobomba ng tubig, tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Bakit ang sabi ng PCG, wala na silang sabi nila, bahala kayo dyan. Bakit sa Vietnam hindi kayo umalma? Tignan nyo to. The Philippines will refrain from taking legal action against Vietnam's increased... bakit? Inaagaw yung isla natin Ulitin ko. The Philippines will refrain from taking legal action against Vietnam's increased island building activities in the disputed Spratly Islands. Bakit? Bakit tayo magre-refrain? Bakit? Ginagawang natin di lang China umagawa. Delizo has tonight's top story. Unfair. Vietnam has been speeding up its island building activity in the Spratly Islands. According to US Kala ko ba atin yan? think tank Asia Maritime Transparency Initiative, Vietnam has already created 280 new hectares of land across 10 features compared to 163 in 2023 padagdag ng naagaw yung isla natin, Vietnam. and 138 in 2022. The Bar Canada Reef has already doubled in size. So halata talaga na isa lang puntiryan ninyo yung China. Vietnam na to. Other large features such as the Discovery Great Reef, Nam Yet Island, and Pearson Reef have also undergone significant landfill. Maritime expert Professor J. Batong Bakal believes Vietnam is strengthening its defenses after its outposts in the South China Sea were threatened with removal by China. Pinagtanggol nyo pa Vietnam. May naagaw na ngayong atin Galing magsalita ni Marcos. Paano pa? Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Kabataan na si Castro yun Pero katabi mo na si Tulfo Ayun, andyan si Tulfo. Basta reporter, sweet lover. Tulfo has 10 kids from his very colorful love with 4 women. Sana all. Pagyurak ba ng kababayan ang sinasabi mo? Ano pa? Huwag kang nga magsasalita, katabi mo si Tulfo dyan, no? Pinaparinggan mo, ano pa? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Pogo? Ayan si Cayetano, katabi mo. Siya yung author nung ayan author ng Pogo. Ayan Senator Cayetano, author and sponsor ng RA 11590. Para i-legitimize yung Pogo. Anong wala sa kanila? Ayan katabi mo. Ito talaga ang tanga-tanga talaga nito. Gagoy nyo, mga tanga! Hindi mo ba inaalam mo nagre-research ka talaga? Ano ba? Wala na! Surprise! Surprise! Ano pa?
Kababaihan, sabi mo. O eto, tingnan mo si Cayetano. Personal po, ano po yung pananaw nyo dun sa pangahalik ni Pangulong Duterte sa isang Like I said, he can defend himself. I am not his spokesperson. Look at my track record. Akala ko ba nilalaban mo yung karapatan ng mga kababaihan? Di ko mo presidente si Duterte dyan, hindi mo lalabanan si Duterte. Di dapat kinundina mo. Sabi mo, hindi maganda yun. Ba't niya hinalikan yung OFW? Diba? Wala sa kanilang hindi sa inaano ko yung paghalik ni PRRD doon sa OFW. Pero kung talaga ka, sabi mo wala sa kanila ang uno ng mga kababaihan. Kasi yung sigaw nila Ontiveros, diba? Yung pababastos sa ating mga kababaihan. Ito. Bakit di mo pinagtanggol? Diba? Ano pa sabi mo, Marcos? Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. May sipag daw? Ano may sipag? Ikaw nga doon nung governor ka, anong sabi nito? I wish sipag when Bongbong Marcos was a governor, he would have stayed in the office and work for the province of Ilocos Norte. But he was a perennial absentee. Absentee. Kahit nung senador, laging wala sa hearing yan. Nung governor, ayun sabi niya, perennial absentee. Gago nyo, mga taga! Gago! And when I went to the office, sabi? Of course, wala doon. Mr. Martinez was there. Wala si Marcos. Bongbong was not there. But of course, he came here every now and then. Pagbakasyon. Me, I wish Bongbong was here. At least most of the time. Hindi ngayon ang Pangulo, panay concert, panay pabida, panay biyahe, panay party. Yun yung kasi sabi ng tatay niya, hindi kayo naniwala, binoto yung governor. Tas ngayon, binoto naman presidente. Not most of the time away from the province of Ilocos Norte. Most of the time away from the people. Ayan. Ano pa? Hindi kasi nakikinig yung taong bayan ano pa? Ano sa pasabi mo? Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Ano ka? Idol mo ba si Risa Ontiveros? Ayan Si Risa Ontiveros yung nagsasabi niyang province of China. Ayan. Hindi tayo hindi tayo probinsya ng China. Ayan Risa Ontiveros. So ngayon, yung linya ng Dilawan, linya mo na rin. So anyway, hanggang dun lang kasi nakakahiya ito. Ewan ko kung sinong gumawa ng speech nito. Ikaw ba o may gumawa at binasa mo talaga yan at inintindi mo. Kasi kung inintindi mo, yung mga sinasabi mo na wala sa mga kandidato mong yan, yung 12 na yan, ang mga pinagsasabi mo na supporter ng Pogo o yung mga kababaihan at yung pumapalakpak sa China, andyan sila mga guilty, yung mga yan. Yung bumili ng suka na sinasabi, andyan si Pacquiao. Loko ka talaga.